Pinatpat yun dito. Kasi yung problema ng mga Pilipino, ang iksi ng memory, nakakalimutan lahat. This time, let us not forget, let us not forgive, let us act. Amen. Okay. Attorney. Grego. Attorney, sorry, dito po ako. Meron nung Val Gonzales po, di siya reach. Mayroon pong Black Friday protest na ikinasa yung iba't ibang grupo. This coming Friday. Sasama ko ba kayo doon? Sino ba yun? Kami po yung nanawagan tayo, Congressman Jing. Can I borrow? Ay, sige, special. Kami po ang nanawagan ng Black Friday protest. It was a kick-off protest. Yes, matutuloy po kami this Friday, September 12. Alas 5 ng hapon, magkakaroon po ng kalampagan ng taong bayan. Everybody is welcome to come. Diyan po along EDSA Ortigas. Pero dahil na-announce na ngayon, malamang po ay 3 batalyon ng pulis ang nandun ngayon. Alas 5 ng hapon, Black Friday protest. Every Friday po ito. Pangatlo na po itong patitipon namin at ito po ay voluntary. Ang requirement, dala ng tubig, payong kaputi at skyflakes, okay na po. Okay. Thank you. Ka-Eric, anong tawag ko nung grupo ninyo na namuna kasi sabi niyo kayo yung nanawagan doon? Bangon Sambayanan. Marami po dito mga former cadre at mga dating rebelde ng CPP, NPA, NDF. Ayaw naming sumama doon sa dating grupo namin dahil mga sindikato din po yun. Gaano ho karami ka-Eric yung inaasahan mo ninyong dadalo? Nag-commit po Davao and Cebu na may volunteers. Nung nakaraan po, umabot din po ng mga higit 1,000 ang nag-attend. It was just a short notice. Maybe this time, dahil maraming nag-cover ngayon na malalaking media outfit, ay marami ang darating dito, libo-libo ang taong bayan. Pero just the same, Brother Val Gonzales, 3 batalyon ng police na baka maging 4 ng batalyon na mag-occupy doon. Then they will be our audience. Anyway. Gaano katagal yung aktibidad na kinasan 2 hours po ito, no? 5 o'clock hanggang 2 hours and a half, hanggang 7:30. At dyan kami sa gilid ng EDSA Ortigas. Along doon sa People Power EDSA Shrine. Okay. Ang binabanggit ho kasi ng NCRPO, meron ho silang press conference kahapon. Yung permit, yung concern nila. Meron nakapag-acquire na ho kayo ng permit? We are trying to apply, but the peaceful assembly, as long as you do not obstruct the traffic, is a freedom target. Ayun, may mga abogadong magsagot. Answer that. It's a freedom park, hindi kailangan ng permit. Lahat ng freedom parks, hindi kailangan hingi ng permit. That is by law. Attorney Jing? Attorney Jing. Attorney Jing. Attorney Mariluna, si Matan Maniluna. Thank you, Banner, for the question. Attorney Jing. Well, basically, nasa saligang batas yan eh. The right of freedom of expression and freedom of speech, no? At to protest against excesses of government. Nasa saligang batas yan. At saka, ano yun eh, shrine yan eh. Right. That is public place. Oh, equivalent to Freedom Park. Freedom Park. Oh, so doon po kami nung last week. Sa gilid po. Okay. Talaga na gusto ninyo na ipahatid sa taong bayan ngayon. Yung grupo nyo ho ba ay mag-i-initiate ng mga aktibidad, protest? Kailan mo ito magsisimula? Anong makikita ng taong bayan para makumbinsin nyo na sumama sila dito sa panawagan nyo na resolbahin na itong matinding corruption? At sa second question ko po, pag-iisayin ko na rin, pinangalanan ngayon sa Kamara si Senador Jico Estrada at Senator Joel Villanueva na involved sa flood control project. Ang mismo nagpangalan itong si Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ngayon ho, mukhang sa Senado, pinangalanan yung mga congressman, sa Kamara, pinangalanan naman 2 senador. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa pangyayari na to? Ano ho ba to? Sabog na ng Congress at saka ng Senado? Attorney Jing. Isa. Attorney Jing, yung isa. Yung isa na lang. Unang-una, ang tanong what is our step? Why are we here? Alam mo, sa totoo lang po, ay hindi po united. Maraming ang puso nila at diwa ay lalabanan yung korupsyon, lalabanan yung pang-aapi sa mga Duterte.
Pero kung sa ano pa yan, isang konsyerto, mukhang walang conductor. Ang daming vloggers, iba-iba ang sinasabi, pero isa lang yung direksyon against the government. Ang daming mga taong bayan, isa lang yung direksyon sa puso nila, pero hindi nagkakaisa. So, I call upon each and everyone na let us try to avoid conflicts and be as one. And we will have one direction. Alam mo, sa totoo lang po, akala ko noong unang napakalaki na rally sa Maisog, sa Davao City, na nandun pa ang ating Pangulo. Akala ko, yun na yun ang hahatak sa atin. I was very much elated na ang Pangulo natin dati, si Duterte, siya ang namuno doon. Pero something happened along the way. There were traitors along the way. Kaya wala pong nangyari. Pero ito, this is a new beginning. How do we call this now? People's Congress. I hope tayo nandito, hihikayatin natin ang bawat nook and corner, bawat vlogger, bawat taong bayan magkaisa. Remember, during the time of the dictatorship, ng panahon ni Marcos Sr., ang tagal po natin, it has been a very long gestation until we had people power. Ganun na ganun ang like father, like son. We are now in the same, except that there is no declaration of martial law. Pero there is silent martial law that's going on. Nung rally lang natin nung Maisog, hindi tayo pinaparally. Every time, mayroong mayor, mayroong ano na guguluhin tayo. Ngayon, let us be united. Kung ang taong bayan noong panahon ni Cory Aquino, pinatay si Ninoy, nagkaroon ng eleksyon, dinaya si Cory. Pareho ang ating views ngayon. So, if we were able to do that in the past, there is no reason why we should not be able to do it now. So, yun lang po panawagan ko sa bawat isang Pilipino. Magkaisa po tayo. Alisin natin yung diferensya sa bawat isa, difference of opinion. There is only one goal, to fight against incompetence, against stupidity of this government, and most of all, even if they are stupid, it does not prevent them to make so much money for themselves. Yun lang po ang masasabi ko. Okay, thank you. We have two latecomers. Can we hear from them? Ladies first. Pero dito, tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang kapalit? Dahil sa kanilang kabulastugan ng kanilang mga negosyo, yung price, ano ba yan? Yung water, yung inimbestiga sila ngayon ng SEC at ang stock exchange. Kaya bumigay, iniwanan ang grupo ng unity nila doon sa Senate, pinamunuhan ni Senate President Escudero at tinanggal si Marcoleta. At ang ilalagay daw, yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan, pag mamimili umano ng mga testigo para patistify sa mga hearing, yung si Hontivirus. So kung hindi man yan, kung si Ping Lacson, wala tayong problema. Pero kung ibang klaseng tao ang ilalagay dyan, walang kredibilidad, lalong mababaon ng ating bansa. Mga kaibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat ay nagsasabi na si Marcos ang may pagsimuno nitong pag-discover nitong flood control flood control corruption. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos ang mastermind sa lahat, mga kababayan. Since 2023,
kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, paano nakalusot yung flood control projects, flood control funds in 2023. Sinasabi na ni Tiangco, 2.5 billion lamang or ilan lang ang bilyon. Pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Marcos yan, pare? 2024, pinalusot na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects, palakpakan lahat. Tapos after 1 week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, he signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni-raise na yung mga blanco doon sa BICAM. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, napirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, ba't marami pa? Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, nagpumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Magliliwaliw lang. Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon, ngayong umaga.